Dumayo pa talaga kami dito sa bahay ng ate ko para unang beses kong susubukan itong iluluto ko, paan ng manok lang, pero perfect pang pulutan dahil sila ay nagiinuman at perfect na rin para sa pangulam namin ngayong hapunan. Tara, subukan natin ng matikman naman. Dumaan nga pala kami ng palengke mga ka-antrip bago kami pumunta dito sa bahay ng ate ko para nga magluluto at ipatikim ko sa kanila itong bagong menu na natutunan ko. Ang nakakatuwa lang kasi malalaki ang mga paan ng manok na mga nabili namin kasi di ba minsan yung iba ang liliit. Ito mga giant chicken o mga may lahing manok ito kaya ang lalaki ng mga paa. Aba, alam na kung malaki ang paa, alam na na malaki din ang kanilang katawan o ano pang iniisip nyo na naman dyan ng mga kababalaghan. Lilinisin lang natin ito ng maayos mga ka-antrip, hugasan at yung mga sobra-sobra dito sa paa niya sa talampakan ay tatanggalin natin yan at of course yung mga kuko dahil nandyan ang lahat ng dumi at kita mo naman kung may kuko pa yan mamaya pagkagat mo bigla kang yung kakaluskusin ba tahirin. So ito malinis sa mga ka-antrip at ito buksan na natin ang ating harina. Isasawsaw lang natin itong mga malilinis na paa ng manok dito sa harina. Ang purpose nitong harina mga ka-antrip kasi piprituhin po natin itong mga paa ng manok na ito bago natin ito lalagain para hindi siya mga ka-antrip matalsik kapag pinrito natin ito mamaya at hindi magiwahiwalay kapag nilaga na natin hanggang sa lumambot na pinakamalambot na gusto na natin sa pagkalambot niya. Hihintayin ko lang matapos tong piniprito namin naman na lumpia para sa mga bata at ito ihahanda na po natin itong ating bell pepper. Pangsahog po natin ito dito mamaya sa ating lulutuing masarap na paa ng manok na hindi ko alam kung anong tawag nito. Napanood ko lang actually mga ka-antrip itong luto na ito dito rin sa Facebook na isang content creator na hindi ko na matandaan dahil matagal na po yun at hindi ko na rin matandaan kung paano niya ba niluto itong menu na ito at yung mga sahog niya. So pinatsambahan ko na lang talaga dahil hindi ko na maalala yung pagkakasunod-sunod ng pagkakagawa niya pero parang ganito yung eksena naman sa mga napanood at nakita ko. Naghiwa nga pala ako ulit mga ka-antrip ng sibuyas at bawang para sa pagluluto natin mamaya at ito nga ready na ang ating mantika. So piprituhin na po natin mga ka-antrip itong mga paan ng manok na naisawsaw natin or nalagyan po natin ng mga harina. So hindi siya tumatalsik mga ka-antrip dahil nga may harina itong ating piniprito. Ayan, tapos na ang pagpiprito natin mga ka-antrip kaya ngayon naman ay isusunod na natin ang ating next step. Ito ilalagay na natin sa kaldero itong mga pritong manok at sasabawan natin ito. Pakukuluan natin itong mga ka-antrip hanggang sa lumambot na malambot na talaga. At syempre sa pagpapakulo mga ka-antrip lagyan din natin yan ng mga pampalasa. Lagyan natin ng sibuyas at bawang. Ayan, mga pampalasa, paminta, asin, yan para manuot na yung sarap nito sa mga paa ng manok na lalagain natin. Para ma-achieve mo mga ka-antrip yung lambot mga ka-antrip na pinakamalambot na kahit yung mga walang ngipin ay makakakain ng masarap nito mga ka-antrip. Pakuluan mo po siya ng mga siguro 2 hanggang 3 oras para malambot na malambot talaga. So ayun na mga ka-antrip, hindi na natin to pakukuluan ng 2 oras. Mga 1 oras ko lang siguro pinakuluan mga ka-antrip at ang mga naghihintay nitong ipupulutan ay inaantok na. Bakit daw sobrang tagal ng niluluto ko? Kaya ayan, tanggalin na natin sa apoy at isalin na natin sa lagayan. Pero hindi ito dito natatapos mga ka-antrip ha. Kung nakita nyo mga ka-antrip yung ating mga paa ng manok, medyo malambot siya mga ka-antrip pero hindi siya naglutay-lutay, hindi siya nagiwa-hiwala yung laman niya doon sa kanyang mga buto. Intact pa rin siya dahil po yun sa pinrito natin. At ayan, maglalagay tayo ulit ng mantika sa ating kawali, yung pinag-anuhan din natin kanina, prituhan, tapos syempre mantika, and then gisahin, sibuyas, bawang at ilagay natin itong ating pritong manok at lagyan ng mga pampalasa. Dahil nga wala tayong magic sarap dito at MSG ang available kaya ito na lang na hindi na rin ako sanay ng mga MSG dahil nasa magic na tayo at paminta and then konting toyo at ilagay natin ang pinaka star kumbaga ng ating sahog dito ang oyster sauce. So 2 pack na medium size na oyster sauce mga ka-antrip ang nilagay ko dahil 2 lang nabili ko pero kung mayroon pa mas maganda, mas maraming oyster sauce. Tapos lagyan na rin natin ng tubig. Mainit na tubig na ang nilagay ko mga ka-antrip para mabilis kumulo dahil nga ay excited na rin yung mga magpupulutan nito at uulam nito dahil nga sa ang bango-bango nitong niluluto ko kaya mainit na tubig na ang isinabaw ko para mas mabilis siyang kumulo at maluto yung ating sahog. So haluin lang natin mga ka-antrip at ayusin natin yung ating mga pampalasa. Pagkatapos nating halu-haluin, pakuluin and then ilagay na natin itong ating bell pepper. Kung mayroon nga pala mga ka-antrip carrots o kaya ay patatas ay mas maganda rin para may dagdag po na sahog itong ating mga paa ng manok. Pero dahil nakalimutan ko po yun mga ka-antrip kaya wala. Ito lang bell pepper ang nabili ko at sana mga ka-antrip pala may sili. Pero dahil nga may mga bata kaming kasama, hindi ko na nilagyan ng sili. Pero kayo, pwede nyo lagyan ng siling mahaba or yung siling labuyo para mas masarap. Ayan, finally mga ka-antrip, naamoy nga nila at kinakantsawan na nga nila ako na bakit ang bango
bango daw talaga nitong niluluto ko. Sabi ko, hintay lang kayo, nandyan na, malapit na, ihain ko na, tapos na, hindi ko lang talaga alam kung ano ang pangalan nito. Tadadan! Ako mga ka-antrep, amoy pa lang, ang sarap niya ng iulam, ang sarap din pang pulutan. So hindi ko talaga alam kung anong tawag nito, nakalimutan ko na dun sa napanood ko at hindi ko na maalala, kaya kayo na lang gumawa kung ano ba talaga ang pangalan nito, ano nang tawag natin sa lutuing ito. Pa-comment nyo naman po at paki-like and share na rin ang video kung nagustuhan nyo. Maraming salamat. Bye-bye!